Okay, so ito ho yung fake news naman ng mga DDS. So nung isang araw, si Pulse Asia yung ginamit nila sa kalokohan. Yung mga fake surveys sa Davao City na ang pamilya Duterte, grabe nangingibabaw. Parang yung survey din ng araw na sa kanila na trust rating, satisfaction rating ni Digong na almost perfect, kumikinang. Di ba? Kahit puro patayan. So ito ho naman ang ginawa nila ngayon. Look at this. Oh my God, ang sabi rito ng CBCP, sabi nila dyan, fake daw po itong endorsement. Yan, it's a fake news or shall I say fake endorsement. Oh, ito po yung mga inendorso daw. Duterte. yung iba. Tingnan nyo para hindi halata. Number 1, si Bato, si Bongo, si Marcoleta, Lambino. Ilan na? 1, 2, 3, 4. And then, Philip Salvador, pang-5. Willie Revillame, pang-6. Pang-7, Marcos, Amy, Vic Rodriguez. Then, Camille Villar, Jimmy Bondoc. Manny Pacquiao, Bam Aquino. So, si Manny Pacquiao from Alianza. And then, Bam Aquino sa Kakamping. Di ba? So, dito pa lang huling-huli na eh. And straight yung alliance, yung ututin, tapos sinaksak niya itong dalawa. Si Manny Pacquiao tsaka si Bam Aquino. Si Amy, adopted nila yan. Guest candidate nila. So, akala siguro nila hindi papalag ang CBCP. Ngayon, ito kumalat kumalat po yung mga code cards na yan na inendorso na ng CBCP etong mga taong ito. So sinabi nila, wala po kaming ganyang klaseng endorsement na ginagawa. Ang lakas ng loob, ano ho? Saan kaya humuhugot ng kapal ng mukha ang mga taong ito? Di ba? Kung tunay kayong malakas, dapat hindi ginagamit, hindi tumatalon sa sa fake news o sa fake tawag diyan tong fake endorsement. Tapos pinagkakalat nila na kapag ka not olat, talaga namang matatalo, dinaya sila. Anak ng tutsang, oo. Parang yung mga kakamping lang nung nakaraan na kapag ka natalo si Okix tsaka si Lenny, dinaya. So ngayon, ito naman pong mga DDS ang nagki-claim na kapag ka natalo tong mga to, dinaya. 'Di ba? Maaga pa, pinapalubag na nila ang kanilang kalooban. Wala na talagang kadala-dala tong mga to, 'di ba? Paulit-ulit lang. Ngayon, ito rin speaking of endorsement, so ito pala yung listahan ng mga senatorial candidates na na-endorso ng INC. Ang kapansin-pansin dito sa kanila, mga mga anti-impeachment ni Sara. Pero ako, I'm hoping, ito yung mga nila, from Alianza, Bong Revilla, technically, Camille, and then Senator Pia Cayetano, and then the rest, itong si Amy, independent, si Amy Black, and then Bongo, Bato de la Rosa, alam na natin yan talagang ayaw niyan para kay Sara, di ba? Si Rodante Marcoleta, ganun din, na ang kapalit ng kanyang pagkatalo ay matitiwalag siya. Ewan ko lang kung panindigan pa ng INC na itiwalag si Marcoleta. Kasi sabi ng mga taga-INC, kakilala ko, hindi namin dadalhin si Marcoleta kasi nga bawal po sa kanila ang pagtakbo sa politika, yung pamumulitika, ganyan, bawal sa kanila yan. However, pinayagan po siya ng pamunuan. Pero hindi nila dadalhin daw si Marcoleta. Pero nangyari po, baliktad. Inendorso na si Marcoleta bilang bahagi. So I doubt na kapag natalo ito, mapanindigan pa yung pangalawang consequence na siya po ay matitiwalag. Di ba? Matiwalag man o hindi, pakialam ko. That's his choice di ba? Kung anong grupong pangrelihiyon ng samahan niya. Pero alam naman natin, ang pagsisilbi ni Marcoleta ay para protektahan si Sara.
And then, malaki naman ang utang na loob niya ron. Now, etong si Bam Aquino na nung mga nakarang araw, nako, sinasabi na naghudas, iniwan sa RC Okix. Inunahan sa INC. No? Kumbaga, nagsariling lakad at ang kapalit, no, na kapalit ng endorsement for another 2 million votes ay hindi siya pipirma, hindi siya mag-yes doon sa impeachment. Hindi siya pirma, kundi hindi niya i-impeach, hindi siya mag-yes vote laban kay Sara. 'Di ba? So maaga pa nagbenta na ng paninindigan. So bagay, hindi naman to abogado si Bam Aquino eh. 'Di ba? Yan ang problema. Look at Robin Padilla. 'Di ba? Sa kanya agad, no agad siya. Wala nang proseso. Etong dalawa rin, ganun din to. For Amy Marcos, 'di ba? Ito namang matindi kasi nag-aral ng law, napakagaling. Hindi nga lang kumbaga yung kanyang graduation, pagiging estudyante, no, nangyari pero ang pangalan niya kabilang sa mga law graduates ng UP Diliman College of Law is invalid. Therefore, wala siya sa roster ng mga graduate. Kasi yung prerequisite na graduate ka dapat ng 4-year course, hindi po totoong graduate siya. Kaya nga wala siyang na-submit na diploma daw. 'Di ba? Pero nandun lang siya sa mga seremonya. Naging classmate ni yung dati sa Comelec, ni Guanzon. Naging tropa niya yan, seatmate niya sa College of Law. Ako, I'm hoping naman itong si Pia Cayetano, bagamat meron siyang initial na salita na ayaw niya nga sa impeachment, bilang abogada, sana pareho sila ng paninindigan ni Tolentino na titignan nila ang merito ng kaso. Doon nila ibabase ang kanilang desisyon. Di ba? Yun naman ang tama. Then, dito ako kabado. Pag itong nanalo si Camille, matik na yan. Di ba? And then si Bong Revilla din. Bong Revilla, kung daw nagkakamali, isa rin to sa nag-impeach kay Corona. Tama ba? Yung mga nabayaran ni Pinoy ng magkano, 50 million. Imagine 50 million, tinatalo-talo na nila nun. Ako yung maasa po dyan kay Pia. In fact, naalala ko nung nagdidebate sila ni Manny Pacquiao regarding dun sa panukala niya ni Manny, kulang na lang sa ibulong niya na kay Manny na Manny, mag-agree ka na amyendahan yung GAB, yung batas ng GAB, yung Games and Amusement Board. Kasi yung panukala ni Manny, magkaroon ng sariling commission para sa contact sports like hiwalay yung boxing, yung mga bugbugan na laro. Kickboxing, taekwondo, judo, para merong talagang nakafocus na ahensya ng gobyerno doon. And it so happened, merong existing doon ng mga provisions nandoon po sa kanyang panukala, existing po doon sa GAB. Ang remedyo lang po doon na hindi naisip ni Manny Pacquiao ay amyendahan ang GAB. 'Di ba? Kabilang doon, simple lang 'yun, sabihin lang naman doon sa amendments ng kanyang panukalang batas na lahat sa oras na maaprubahan at umiral na ang commission na ito for contact sports, lahat ng mga provisions ng Games and Amusement Boards covering the contact sports mentioned or subject in this law ay pinawawalang bisa na sa GAB. At lahat ng mga resources doon, pondo, lahat, personnel, ay ililipat na sila dito sa contact sports. Yun ang kinulang lang kay Manny Pacquiao. Bagkos, umiral yung pagka-generous, in-offer niya, ako ang magpopondo ng mga opisina nito nationwide. Bigyan natin ng initial funding. Pinag-usapan nila yung batas eh. Yun ang naging problema ron. Pero she was very polite kay Manny Pacquiao noon. Sana maging maayos maging patas. Okay? So yan po yung mga in-endorse ng INC. At least yan, hindi po yan fake endorsement. Totoo yan
Hindi katulad yung isang endorsement ng mga kolokey na to, fake endorsement. Oh. Lagi, sinabit pa talaga rito si Bam Aquino at Manny Pacquiao no? Para lang masabi na wag tayong mapaghinalaan. Oh, pero dininay kayo ng CBCT. Aba, konting hiya-hiya din naman ha. Kasi ultimo sa usapin na ng pangrelihiyon hindi nyo na sinasanto. 'Di ba? Ginagamit nyo na sa fake news. Baka mamaya pati yung Pope, i-fake news nyo pa din. Oh, sabihin nyo merong endorsement ang Pope, kaso namatay na nga si Francis. Oh, baka sabihin nyo yung existing. 'Di ba? Ay nako.